Hello mga ka-J3. So sa video po na ito, ituturo ko kung paano mag-config ngayon ng bagong firmware ng TP-Link 110. So syempre dapat nakakonik tayo sa kanya. Ayan. Tapos punta tayo sa Chrome, and then itatype lang po ang TP-Link eap.net. Yan, manual typing po tayo mga ka-J3, and then saka natin isi-search. So ito po ang makikita natin sa ating wizard or portal. So syempre dahil bago pa lang siya, ilalagay natin is admin. Ang password po is admin din. And then login. Ayan, tapos ganito na po ang makikita nyo. Kakaiba na po siya kumpara sa mga naunang firmware. So, yung mga na-disable po or nag-reset ang mga firmware ng TP-Link 110, possible po na mawawala yung mga config natin doon. So, pa-reconfig na lang po ng bago. At kung ganito yung ma-encounter nyo, sundan nyo lang po ito. Pero pag hindi po, yung old version pa rin yung config na makikita nyo sa wizard nya or sa portal nya, meron na po tayong naunang tutorial. So, sundan nyo na lang din po. So, pag bago, ganito nga po. So, let's get started. So, click lang natin, and then, yan. Makikita na natin na ganito na yung pagko-config. So, username. So, papalitan lang natin. Ayan. Tapos, bagong password. Siyempre, kayo rin ang nakakalam kung anong ilalagay nyo. Yan. Tapos confirm lang natin. Yan. Tapos meron dito allow data collection. So pag inallow nyo siya, lahat na parang ginagawa nyo or yung data na nako-config ay nakapasok sa sa TP-Link natin is makokolek niya. Yun nga, parang iniipon niya or sinisave niya. So pwede naman pong wag nating i-save yan. So, may mababasa rin tayong warning possible dito. Ano ba to? Ayan. With allow data collection enable, the device will report the device name, device ID, MAC address, hardware ID, device model, hardware version, and software version to the cloud. So, ganun nga ang mangyari. Parang lahat na collection ng data niya is i-report niya kay TP-Link or sa Google Cloud. Hindi ko alam kung saan siya dyan storage ni TP-Link. So, hindi ko na lang siya i-allowed. So, ganyan makikita natin. And then sa baba, nandito yung next. Ayan, dito. Ayan. So, next lang natin. Ayan. May option na po siya na EP mode or repeater. So, yon. Kung dati, puro EP mode lang ang nakalagay dyan or ordinaryong router siya. So, sa ngayon, pwede na siya maging repeater ang TP-Link 110. So, diba? May upgraded na. So, sa ngayon, syempre, EP mode lang tayo. So, sa repeater, hindi ko po muna siya gagalawin. So, next vlog na lang siguro natin yan. So, click na natin. And then, sa baba uli ang next. Ayan. So, sa CSS ID, ito na po yung Wi-Fi na ipapangalan natin. So, sa ngayon, ilalagay ko is Larry Piso Wi-Fi or underscore Wi-Fi. Yan. And then, pwede try natin na walang password. Pero pag hindi gumana, kailangan natin lagyan ng password. So, next. So, hindi pwede. So, kailangan lagyan natin ng password. So, lagyan lang natin ang default na 128. And then, next natin. Ayan. So, possible po madi-disconnect tayo sa TP-Link habang naglo-loading yung yung portal na to. Ayan, makita yung naglo-loading. So, dahil nga iba na yung pangalan niya, madi-disconnect tayo dyan. Yan. So, balik tayo dito kay Larry Piso Wi-Fi kasi ito na yung nakapangalan ngayon. And then, lagay lang natin yung password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
And then, okay. Ayan. Then, pag connected tayo, balik lang tayo doon sa, ayan, portal na nauna. Ayan. Back lang natin. Makikita natin uli yan. Ayan. Makita nyo, tuloy-tuloy ang loading yan, mga ka-J3. So, antayin lang natin yan. And then, ganito na ang makikita nyo. Ayan. So, done lang natin. Ayan. Tapos, I have connected to SSID. So, try natin. Ayan. Tapos, para matanggal natin yung password, syempre dapat walang password ang ating piso Wi-Fi Bendo machine. So, punta lang tayo dito sa wireless. Yan. Tapos dito, yan, i-zoom mo lang siya konti. Yan, dito sa side na to, yan, makita mo. Dito sa side na to may edit, dito sa action. So, ingat lang kasi may katabi siyang delete. So, edit lang natin. Yan, lalabas yung ganitong ano ba tawag dito? Portal niya. So, i-click lang natin dito sa security mode. I-click natin yan sa WPA personal. Click natin. And then, piliin lang natin yung none. Yan. And then, saka natin apply okay para po mawala yung password. Kung kanina nakikita nyo rito is, ayan, may password si Larry Piso Wi-Fi. So, pag in-okay natin to, automatic po mawawala na siya. So, disconnected ulit tayo, syempre. Dahil lahat na pagbabago nyo is madidisconnect yung cellphone nyo. Yan. So, ito, wala nang password si Larry Piso Wi-Fi. So, connect tayo. After natin makakonect, try natin balikan uli yung portal ni TP-Link. Welcome to Wi-Fi Bendo. Yan. So, ito na yung portal niya. So, click natin. Yun, okay na siya. So, ganun lang kadali mag-set up or mag-config ng TP-Link 110 mga ka J3. So, make sure na matanggal nyo yung security mode. So, ayan, makita natin dito yung security niya is none na. So, yun. Sana po nakatulong ako at ang J3 Piso Wi-Fi builder sa inyo regarding sa pag-config ng TP-Link 110. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe mga ka J3 Piso Wi-Fi at mga karonda sa ating bagong channel na J3 Piso Wi-Fi. Maraming salamat. Bye-bye.